Hello po! Magandang araw po, magandang umaga po sa ating lahat, sa inyong lahat dyan. Kamusta na po kayo? Nawa po kayo ay mga nasa mabuting kalagayan, may maayos na pangangatawan at malusog, ano man po ang inyong mga ginagawa ngayon, nasan man po kayo naroroon ngayon. Dalangin ko po ang paggabay ng ating Panginoon Diyos na buhay sa lahat ng inyong mga ginagawa. Kamusta na po kayong lahat? Narito na naman po muli ako, si Mami Den, ang aking munting hadikain, ang aking munting pamamaraan po, ng aking naisin, ng aking puso, na i-share ko rin po sa inyo ang aking pagdi-devotion po na ginagawa po dito sa amin sapagkat sa atin lahat po, alam natin na tayo hindi po nakakalabas dito sa ating tahanan, sa ating lugar. Hindi po tayo basta-basta makakapamasyal, gawa po na sa panahon ngayon ay pandemic. Hindi po basta-basta tayo makagala katulad ng dati. Kaya ito po ang aking munting pamamaraan. Instead po na tayo ay mag-alala, mag-isip ng mga kung ano-ano mga negatibo sa ating buhay at naisip ko po na maging productive po ako na para po mabaling ang aking kaisipan at na makapagbahagi po ako ng inspirasyon na mga kung ano ang ating magiging panlaban sa lungkot, sa pag-aalala. Tuwing umaga po dito sa amin, pagkagising ko sa umaga, sambitin po kaagad natin yung salamat po sa Panginoon, salamat po Lord sa buong magdamag na pagtulog, na malusog at mapayapa. Napakasarap po, di ba, ng pakiramdam ng ay salamat po Lord sa mapayapang pagtulog namin sa buong magdamag. Kami po ay muling narito, malusog at malakas. Malaking bagay po yon na sa pagbuka pa lang ng ating bibig ay pasalamat na po kaagad ang ating sinasambit sa ating Diyos. Yung purihin natin po siya, pasalamatan natin siya na tayo'y kanyang, sa ating pagtulog ay tayo kanyang sinamahan. At hanggang sa ngayon, sa buong maghapon na ating gagawin. So, narito po ako muli. Nais ko pong ibahagi sa inyo, mga kapatid, ang aking isa sa aking devotion. Dito po tayo sa Mateo 4. At ito nga po ang sinasabi ng ating Panginoong Diyos. Tayong lahat po bilang tao ordinaryo, tayo po ay natutukso. Maraming tukso po sa ating kapaligiran, sa ating buong mundo. Ang tukso po ay laging nandiyan lang. Marami pong iba't ibang klaseng mga tukso. May tukso ng kahinaan ng yung pagpapasensya, yung mahina ang ating patient, yung mayroon tayong mahigpit na pangangailangan, nakakagawa tayo ng hindi mabuti, nakakapagsalita tayo ng hindi mabuti, at nakakapag-isip din tayo ng hindi mabuti sa ating kapwa. So, marami po iba't iba. Sometimes, dahil po sa sobrang kagipitan, akala po natin sa ating sarili, sa ating iniisip, yun ay tama, yun ang ating gagawin. Dahil tayo ay nangangailangan. So, kahit po hindi mabuti, nagagawa po natin gumawa ng hindi mabuti sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kumbaga po ating laging tinitingnan lang kung paano lang tayo makakaraos o paano natin matutugunan ang ating mahigpit na pangangailangan kahit sa masamang pamamaraan. So, yung tukso. Ito po ang ating topic. Kaya po yun ang akin nabanggit. Dahil maging po ito, ang pagtukso kay Jesus. Ganito po ang sinasabi dito sa ating talata. Nais po muna pala nating tayo ay pangunahan natin po ng ating panalangin, ng gabayan tayo ng Panginoon. Na dalangin ko po na ang lahat ng makakapakinig nitong aking munting hadikain, munting pagbabahagi ko ng talatang ito, ng salita ng Diyos, ay dalangin ko ang bawat tenga, bawat mga kaluluwa, mga tao at puso makapakinig nito ay
Nawa ito ay samahanak tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Tayo po ay manalangin. O Diyos, na aming makapangyarihang sa lahat ng likha ng langit at lupa. Maraming salamat po sa aming buhay, sa aming kalusugan, sa aming kalakasan, sa buong magdamag ng aming pagtulog na mapayapa at ligtas, sa aming panibagong buhay at panibagong bukang liwayway, panibagong pakibaka, sa buong maghapon. Maraming salamat po, Lord. Ikaw, O Diyos, sa tapat na hindi nagbabago. Ikaw, O Diyos, na hindi nagkukulang. Ikaw ang aming Diyos na aming tagapagligtas mula pa noon, ngayon at kailanman. Maraming salamat po, Lord. Lord, dalangin namin po sa iyong mahabaging puso at napagpalang kamay. Samahan mo po kami, Lord. Gabayan mo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin. Patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming puso, ang aming isip, na hindi kalugod-lugod sa iyo. Ano man po ang aming nagawa sa aming kapwa, patawarin mo po kami, Panginoon. Dalangin namin, Lord, ang pagsama na yung Holy Blood and Holy Spirit sa bawat mamumutawi po sa aming mga labi, sa aking labi, sa mga oras na to. Lord, selyohan niyo po ako ng banal na dugo at Espiritu Santo. Bahiran mo po ako, Panginoon, ng banal na langis at itago mo po ako sa iyong likuran. Ikaw po nawa ang makita at marinig ng mga kaluluwa, ng mga tenga makapakinig ng aking talata na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ikaw lamang ang aking Diyos na buhay, na takila at makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang aking karunungan, ikaw ang aking kalakasan. Maraming salamat po. Ikaw ang aming Diyos na dakila at buhay at makapangyarihan sa lahat, mula pa noon, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Dalangin ko po nawa sa simpleng pagbabahagi ko na to. Dalangin ko sa banal na Espiritu Santo ang pagsama niya sa akin, sa atin lahat, na naway umarok po ito sa ating puso't isipan at makatulong, makadagdag po ng pampatibay ng loob, pampalakas po ng loob, na tayo po ay hindi po tayo panghinaan ng loob sa ating araw-araw na pamumuhay. Narito po tayo, umpisa natin tungkol nga po sa mga sinasabi kong tungkol sa mga pagtutukso o tungkol po sa mga tukso sa ating kapaligiran. Ito po ang title, ang pagtukso kay Jesus. Sa Matthew 4, talata 4. Ito po, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng diablo. Verse 2, at doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit, sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. O, bilhin mo po yung kapatid. Maging si Jesus po ay tinukso ng kaaway. Sino pong ating mga kaaway? Nasa paligid lang po natin. Marami pong manunukso. Ngunit po, maging si Jesus, hindi po siya nagpadaig, nagsatukso. Sa kabila ng kanyang pag-aayuno, sa kabila ng kanyang nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Tandaan po natin, nagutom po si Jesus, nag-ayuno. Sa kabila ng kanyang ginawa, na kahit po siya ay nagugutom rin at may dumating na manunukso, hindi po siya napadaig sa tukso. Maging siya man po ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba po sa atin upang abutin tayo at upang maunawaan po natin ang kanyang mga salita, na ibig po ng Diyos na siya man ay Diyos, ngunit nagpakatawan tao dito sa lupa. Dinaras niya pong magutom. Nagutom po siya, nag-ayuno po siya. Tinukso po siya. Ang sabi po, kung totoo daw po siya ay anak ng Diyos, gawin daw pong tinapay yung bato.
Biruin po, gayon din po tayo. Tayo mga tao, marami pong tukso sa ating kapaligiran. Mga material na bagay, mga pinansyal, sa urban ng kagipitan, yun po yung makaranas tayo ng gutom. Nais po ng Panginoon na wag po tayo tumingin lamang sa panandalian, paspasan. Mga tukso po yun, yung kahit alam nating masama, igagrab po natin yun kahit nakakaargabyado tayo ng tao, nakakasakit tayo ng tao, nakakapag pabigat tayo sa ibang tao, nakakasakit tayo ng damdamin, o nakakapanlamang tayo ng kapwa natin. Kailangan po, sa Diyos pa rin po tayo tumawag, humingi, magpakatatag po tayo, umasa tayo po sa salita ng Diyos, umasa po tayo sa pangako ng Diyos, dahil hindi po lang po doon tayo nabubuhay. Sa panandalian lamang po yun. Yung galing po sa masama na ating ginagawa, na nakakaapak po tayo ng tao, nakakasama tayo sa ating kapwa. Pansamantala lang po yun, hindi yung panghabang buhay. Lagi po natin isipin na lahat ng ating mga ginagawa, mabuti man o masama, ito po ay nakatala sa ating Panginoon. Ito po ay nakasulat sa aklat talaan. Lahat ng ating sasambitin na ating dila, ito man po ay makakabuti o makakasama. Nakalista po ito. Lahat po ng ating bawat kilos at galaw, lahat po na ating iisipin, lahat po na ating gagawin. Huwag po tayong magpapukso kaagad-agad. Huwag po tayong magpadala kaagad-agad. Kahit nasa kalagitnaan po tayo ng kagipitan. Dumulog po tayo kay Lord. Umiyak po tayo kay Lord. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon sapagkat naniniwala po ako na kung genuine, sincere po ang nasa puso natin. Naniniwala po ako na anuman ang hinihingi natin, pinagdaraanan natin sa buhay, nakikita po ng Diyos yun. Nakikita po ng ating Panginoon. Isa pong patotoo sa buhay ko, nung wala pa po ako sa pananampalataya. At nung baguhan din po ako sa aking pananampalataya. Dinanas ko rin po talaga ang lahat ng gutom, kagipitan, kabighatian ng kalooban. Lahat po, dinanas ko po yun. Pero napakabuti po ng Diyos. Ang Diyos po ang gumawa ng pamamaraan, nagdala ng instrumento upang ang buhay ko po ay maging maayos, upang ang buhay ko po ay maging payapa. At ang Diyos ang nagpadala po ng instrumento upang makilala ko po ang Diyos, tanggapin ko ang aking Diyos na aking tagapagligtas. Mula na nakilala ko po si Jesus, napakahirap pong, naintindihan ko, napakahirap pong asahan o paniwalaan ang hindi natin nakikita. Ang hirap pong paniwalaan na parang imposibleng mangyari yung hinihingi mo, na papaano. Pero po, sa totoo lang po, kung sincere po na tinanggap mo ang yung Diyos, at sincere po na ikaw ay nagpalinis, isinurrender po lahat-lahat natin ng ating mga nasa loob na mga hindi magagandang gawi, ating mga lahat ng mga pasakit, mga sama ng loob sa ating kapwa at ating mga kahinaan. Kung na-surrender po lahat ito sa Panginoon at ipinaubaya natin sa Kanya ang lahat ng mga nakasakit sa atin, nakapanakit sa atin, at ganoon din po ang ating mga nasaktan. Kung lahat po ito ay ating naibigay sa ating Diyos, naniniwala po ako, ang pangako ng Diyos, ang pangako niya ugat, ang pangako niya sa atin. Dito po sa Matthew 21:22. Dito po sa 22 ang sabi niya, at anuman ang hingi ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo sa akin. Totoo po yun. Totoo pong anuman ang ating hilingin sa ating Panginoon. Tanggapin na po natin na i-acknowledge na po natin. Tanggapin na natin na ito po ay na-receive na natin sapagkat yun po ang mangyayari. Ang nais po ng Diyos, laging positibo ang ating pananaw. Lalo po sa panahon ngayong pandemic.
Marami pong mga pangyayari, marami nakakapanghina ng loob, nakakapanglumo, nakakapag-alala, nakakabahala, nakakadepress, marami po. Pero hinihikayat ko po kayo mga kapatid, wala pa man sa pananampalataya o na ano man ang iyong pamamaraan, tayo po ay kumapit sa Diyos, lumapit sa Diyos, dumulog sa Diyos. Sa Diyos po tayo makakakuha ng kapayapaan ng puso, ng pag-asa, na akala natin imposibleng mangyari, na akala natin puro po tayo akala. Huwag po tayong padaig sa kahinaan ng loob, huwag po tayong padaig sa mga tukso sa kapaligiran, na kahit hindi galing sa mabuting pamamaraan, dahil sa sobrang kagipitan, ito yung papatulan o ito yung igagrab. Wag po tayong umayon. Wag po tayong padala ng dahil sa kagipitan. Umasa po tayo. Maging bukang bibig po natin ang kahabagan ng Diyos, ang salita ng Diyos, pangawakan po natin. Sinabi niya po doon, manalangin, tanggapin, manalig tayo, na ano man ang hingin natin kay God. Dito po sa puso nakatingin ang ating Diyos. Sa puso natin nakatingin ang ating Diyos. At tandaan natin, hindi natin hawak ang ating buhay. Bawat oras, bawat segundo, bawat araw, araw-araw, hindi natin hawak. Maaaring may mangyari sa atin. Hindi natin alam. Bukas, sunod na umaga, sunod na araw, kung ano pa ang mangyayari sa buhay natin, hindi po natin alam. Ang Diyos lang po ang nakakaalam. Kaya pag sumikapan po natin na tayo po'y umasa sa kahabagan ng Diyos at naniniwala po ako na kung sincere mong tinanggap ang iyong Diyos na iyong tagapagligtas at ipinabaya mo sa kanyang ipadrive, katulad po ng isang sasakyan, meron pong isang driver, di ba ho, mayroon tayong nagdadrive sa eroplano, sa jeep, lahat po na ating nasakyan. Sa kanila nakasalalay ang ating kaligtasan, sa kanya nakasalalay na tayo makarating sa ating paroroonan. Ganon din po tayo. I-surrender natin kay God. Ipaubaya natin kay Lord. At umiyak tayo kay Lord mula sa puso. Ang iyak po na mula sa puso na may sincere, ay umaabot po yun sa kaharian ng Panginoon. At yun po ang nakikita ng Diyos. Doon po mabilis tumugon ang ating Panginoon. Kung sincere po ang ating iniiyak, kung talagang kailangan natin po talaga yun at yun ay para sa ating ibibigay at ibigay po ng ating Panginoon, Diyos Ama. Napakarami pong mga kabutihan, naranasan kong ginawa sa akin ng Diyos. Isang araw po, bibigyan ko po kayo ng isang buhay na patotoo. Isang buhay na patotoo na kung paano kumilos sa akin ng Diyos. Sa isang video ko po, yung patotoo ko sa aming kapatid dito, isang patotoo po yun sapagkat sa una pong anak niya, ay siya po ay sasarian. Siya po ay, ang baby po ay na-incubator din, tapos siya po ay cesarean sapagkat siya po ay tinaasan ng dugo, sapagkat yun po ang kanyang kalagayan. Kada pagbuntis po siya po ay tinataasan ng dugo, nag-high blood po siya. So pag po hindi normal ang dugo ng isang nanganganak, pwede pong mapahamak, pwede pong mariski ang kanyang buhay. So, wala pong ibang pwedeng gawin ang doktor para hindi po mapahamak, kundi siya po ay gagawa ng pamamaraan, siya po ay sinies cesarean nung sa kanyang sa panganay. Kaya po, pag karamihan po sa isang naumpisan cesarean sa umpisa, hanggang pangalawa, pangatlo, hanggang pang-apat sa cesarean po yun. Pero po ang aming kapatid dito, doon po nabanggit ko na sa aking kabilang video. Inuulit ko lang po sapagkat ito po ay buhay na patotoo na kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ng aming kapatid dito na si Lynn. Tinasan mo po, ganun uli ang nangyari. Hindi pa niya po, kabuhanan na niya ngayon, June na niya ngayong buwan na to, pero hindi pa po yung araw na talagang nagle-level siya. Wala pa po. Kundi ang nagpa-check up po siya dahil tumaas po ang blood pressure niya na pwedeng ikapahamak na. So, nagpa-check up po siya doon, kinumpain siya po ng 2 days, pinakalma, chinek lahat, sugar, BP, lahat po chinek sa kanya. So, ang sabi ng doktor, in history niya sa pangangalak sa panganay, cesarean nga po siya, ganun din po istorya niya, tinaasan po siya ng dugo, ganun. So, okay, hindi ka pwedeng manganak ng normal, talagang ikaw ay cesarean. Okay, pinapirma na po siya doon ng letter na siya ay talagang cesarean. So, waiting po siya ng mga ilang araw kung siya po ay
kung kailan po siya mag-labor. So yun po, after 2 days, pinauwi na po siya dito sa amin. At sa buong magdamag po at maghapon, nakaramdam po na naman po siya uli na siya po ay nag-spot-spotting na. Maya-maya po ay mayroon na raw pong panubigan. So, sa mga katuwid, sinugod po namin sa hospital. Sinugod na po siya ron. At yun na po, nandun na siya sa hospital. Ang sabi po ng doktor ay cesarean po talaga daw siya. Uli, sinabi po ng doktor. Okay, cesarean po. Pero po, dahil po nandun na po siya, kami po ay sama-samang nanlangin. At ako po, nasambit ko na po sa kanya yon. Sabi ko sa kanya bago siya pumunta doon, Lynn, kaya mong inormal yan dahil tagtag ka kung hindi ka tataasan ng dugo. Yun po ang pagkasabi ko sa kanya. Kung maging normal lahat, ang BP mo, okay ka, at kung kaya mong iire, kaya mong inormal yan. Sabi niya, hindi ate, hindi na ako pwedeng mag-normal kasi po, CS po ako noon. Hindi po nila alam ang history ko sa Pilipinas eh. Ganon. Sabi niya, sige, kung ano ang kalooban ng Diyos, pero nag-pray ako, sabi ko, Lord, sana kalooban mo ang masunod, para po makaminos po sila sa bayad, ng mahal ng bill, sana po, iparanas po ang kapangyarihan sa kanilang mag-asawa, sa kay Lynn, na manormal po niya nawa po, maging normal na ang kanyang BP, lahat, para ma-normal niyang ma-deliver ang kanyang baby. At nangyari po yun. Nangyari po talaga. Ang asawa niya po nagsabi sa amin, ito po si Gerald, si Brother Gerald, ang kanyang husband, na pagdating po ng alas 10, CS nga daw po. Pagdating po ng alas 11, sabi, posibilidad daw po, possible daw po ng 80% above. Kaya pong inormal ni Lynn ang baby, ang pag-deliver niya. At di nakahang po yun, nawa po. Kayang normal, o sige. Pero titingnan po, pero possible daw. Pero titingnan. At yun na nga po, kinabukasan na ng umaga, ayan na po. Praise God. Kumilos po ang Panginoon sa buhay nila, sapagkat napakamahal po ng panganganak dito sa abroad. Kapag wala pa pong RP, dahil under processing pa po sila, dahil ngayon po ay Ramadan, hindi pa po natapos, kailangan po nung ID family sponsor, wala pong babayaran, 100 Qatar or mababa pa doon. Kahit po sa sarian. Pero po, pag wala po noon, magbabayad po ng 8,000 Qatar. Pero po, kapag na-normal niya, wala siyang RP, magbabayad po ng 2,000 mahigit. At yun po ang nangyari. 2,000 po mahigit lang ang binayaran nila, nakaligtas po ang kanilang 8,000. Dahil pagkat po kumilos ang Panginoon Diyos na i-deliver po niyo ng normal ang kanyang anak at hindi na po siya tinaasan ng dugo, ang kanyang blood sugar, ang lahat-lahat, wala po. Naging clear po ang lahat. Ganun po kabuti ang Diyos. Sa Diyos po tayo aasa. Diyos po ang gagawa ng pamamaraan. Na akala natin imposible, pero sa Diyos po walang imposible. Yun po ang nais kong iparating sa inyo mga kapatid. Maraming salamat po sa atin lahat. Nawa po ay kapulutan nyo ng magandang inspirasyon ang aking mga naibahagi ngayon. Isa po ay talagang totoong patotoo po yun. Na minsan po sa buhay natin, akala nating imposibleng mangyari. Pero po, ang nais po ng Diyos, maging malinis ang puso natin, maging sincere po tayo, maging totoo po tayo. Magpatawad po tayo sa ating kapwa. Linisin po natin ang ating puso, sapagkat sa puso po ng tao nakatingin ang Diyos. Kung totoo po tayo na nananampalataya, nananalig sa Kanya, na kaya niyang gawin ang bagay na sa tao ay imposible. Pero sa Diyos, walang imposible. Yun po, maraming salamat po. Ako po ay nakapagbahagi at nakapaghatid na naman po muli ng simpleng talatang ito at isang powerful na patotoo na may katotohanan po talagang aking sinasabi. At sa pamamaraan ko pong ito, na ibahagi ko sa inyo at nabigyan ko po kayo ng pag-asa, wag po kayo malungkot, mahal po tayo ng Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, wag po tayong makalimot. I-focus po natin ang ating puso at isip sa Diyos. Sa Diyos lang po tayo makakaasa, wag po tayong umasa sa sarili lang natin, sa sariling isip, sa sariling kaalaman, at sa ating kapwa-tao. Sapagkat hindi po natin alam kung tama po ba
Pero minsan po, kung madiscern po natin, mararamdaman po natin kung talagang yung taong nagbibigay po sa atin ng advice, ito po talaga ba ay kalugod-lugod, ito po ba talaga ay maganda at ikabubuti natin, wala pong masama doon. Sometimes po, nasasaktan tayo, pero ikabubuti po natin yon kung tayo ikinokorek at ang Diyos ang gumagamit ng instrumento ng pamamaraan para ma-correct tayo sa ating mga maling mga gawain, sa ating mga maling pag-iisip. Sometimes po, ganun, kung ano po yung masakit tanggapin sa katotohanan, sa kabila ng lahat, later on yung po pala ay makakabuti para sa atin. So, maraming salamat po muli. Nawa po ay nagustuhan ninyo ang aking munting adhikain na ito na makapagbigay po ng pag-asa at kapayapaan sa ating puso, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa susunod pong muli na mga araw at tayo makapagbigay pong muli-uli ng aking devotion, ang aking mga devotion o naaral o nabulay na salita ng Diyos na aking muling i-share ko rin po sa inyo. Maraming salamat po. God bless us all. We love you. Mahal po tayo ng Diyos. Bye-bye.